At dumating na nga ang oras ng pagpapalit ng gulong. Sa ayaw at sa ayaw talaga natin, mapupudpud ang gulong. Kaya, obligado na akong magpalit ng bagong gulong ng likuran para sa darating naming pagtakbo ng Calawag, Quezon. Tinanggal yung tambucho pala. Ngayon lang din ako makapagpapalit ng gulong yun. Ha? Ano ba? Yung sa sporty natin, nagpalit na ako. Pero hindi na tinanggal yung tambucho. Pag ganyan po, sobrang gulas niya. Oo. Sa sporty, hindi na tinanggal eh. Pero to tinanggal. First time ko kung paano makita tanggalin yung sentrong gulong ng Honda Beat na ito na aking hinuhulugan. Ganito pala ang pagtanggal nila. Kailangan pa talagang tanggalin yung tambucho bago matanggal yung gulong. Yun nga lang, yung shop nila rito na pinagpapalitan ko ng gulong ay walang automatic na pantanggal ng gulong, kaya yung gilid ng rim ko ay nabakbak. At yan na nga po, habang kinakalas niya, tumagas na nga yung sealant na nilagay ko. Ang totoo niya, pangalawa ng sealant to eh, bago ako nagpalit ng gulong. Kasi para sa akin, mas maraming sealant, mas okay. Hindi ka kinakabahang maplat. At habang pinanood namin siya kung paano kalasin sa pagkakabalot ng plastic ang gulong, ay ini-imagine ko kung makapit nga ba talaga sa kalsada ang ganitong uri ng design ng gulong. Nang araw na to, excited na akong maikabit at nang maitesting na. Iba na rin kasi kung maglalapad tayo ng gulong. Para sa akin, mas malapad, mas maganda. Dahil galing ako sa maliliit na gulong, mabilis mabengkong yung mga rim natin pag nakaldag tayo sa mga malalalim na lubak. Kaya kung medyo malapad at malaking gulong, mas medyo kampante tayo na hindi mabengkong yung rim natin. Malaking bagay din po kasi pag hindi bengkong yung rim natin dahil hindi tayo kumbaga oblong o gewang-gewang na kagaya ng ibang nasusundan ko, nakikita ko. Nagewang-gewang yung mga gulong nila dahil bengkong yung rim nila. Nalagyan na ng silang? Ito mo ba? Ha? Ayun ba? Nalagyan na pala. Nalagyan na ng silang pala? Nalagyan na? Hindi ba? Okay. Oh. Akala ko na ikabit na yung sealant, hindi pa pala. Pinapantay pa po pala yung gulong para may ayos yung alignment ng gulong. Dahil bago siya, kailangan mailapat siya ng maayos para kung sakali mang maikabit, hindi na paulit-ulit pa. Ganun po pala yung proseso nito. At chinecheck nila maigi ng shop na to kung okay yung pagkakabit nila ng naturang gulong na bagong bilhin natin. Ang Beast Tire. Kaya tayo bumagsak sa Beast Tire dahil walang available na Quick Tire. Mas mura sana yung Quick Tire, 1.2 lang, ang 180 by 14. Ang available talaga ay Beast Tire na lang, kaya ito na lang po ang ipinakabit ko o binili ko. May kamahalan para sa kagaya ko. Ang presyo pala nito ay 1,500 dito sa shop. Ewan ko lang ho sa Shopee kung magkano ang presyo nito. At yun nga po, kinakargahan na ng sealant para sa pandepensa sa mga hard object at tutusok sa ating gulong. Kung baga ay iwas flat na rin. 5 piso? Wala nga lang tayong video na actual na tumatakbo ko dahil wala naman tayong action camera. Pero ito, sa basang kalsada, katatapos lang ng ulan kanina, at ito, pumarada ako para i-video nga na tunay na basa yung kalsada para matest nga yung Beast Tire na ito. Okay naman siya kahit nabasa ang kalsada, makapit siya. Ayan. Ganyan nga lang siya katulumi pagka bago yung gulong. 180 by 40 Beast Tire. Ganyan kadumi. Lalo pag ganito maulan ng panahon.
Grabe kulimlim at yan, basa ang kalsada. Makapit naman siya kahit na basa yung kalsada kumpara dun sa stock na dating nakakabit. Ayan. Ayan siya kadumi. Pagbago. Dahil alam nyo na bago kasi yung mga spike, makakapal spike, kaya yung mga putik nagsasalpak niya dun sa ano, kaya kailangan masipag ang maglinis. So ngayon, kampante naman na ako kung itatakbo namin siya ng Calauag, Quezon dahil naka-ready na siya. Napalinisan na yung panggilid niyan. Bago na yung gulong sa ulihan. At chinainsoil ko uli siya ng Den Oil para sa susunod. Pag chainsoil uli ng October 28, Den Oil uli. Maganda siguro takbuhan na niya. Hindi kasi pwedeng hindi ito i-kondisyon dahil malalaki yung mga kasabayan kong single. Ako lang ang maliit. Ako lang ang Honda Beat 110. Paramihan Barako saka Raider, kasabayan natin lagi. Kaya hindi pwede siyang hindi ko kondisyon. So parang na-testing ko naman na siya sa Laguna, yung gulong Mayahay Laguna, okay naman na siya.